Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Sebastian, taga-Aklan. At magbabahagi ako sa inyo ngayon ng kwento ko. Karanasan ko po mismo ito, na nangyari pa noong nasa edad pa lang akong 11 taong gulang. May kalayuan yung eskwela ang pinapasukan ko noon mula sa aming bahay. Nasa mahigit kalahating oras rin yung aking nilalakad bago makarating doon. May 3 kasamaan ako noon na mula sa aming baryo na nakakasabay ko tuwing patungo nga ako sa eskwelahan. Pero tuwing uwian sa hapon ay mag-isa lang ako dahil nauunang umuwi yung mga ito. May mga pagkakataon din namang inaabot ako ng gabi sa aking daan. Pero wala pa naman akong nararanasang kahit na anong kababalaghan. Hanggang isang pagkakataon noon, medyo madilim na nga yung paligid kaya't nagmadali na ako sa aking paglalakad. Hindi ko alam pero kinakabahan ako ng hindi ko alam yung dahilan. Panay rin yung aking paglingon noon. Kahit pa na wala naman akong nakikitang nakasunod sa akin o kung ano man. Nung nasa kalagitnaan na nga ako ng daan noon, may nakasalubong akong isang matandang lalaki. Napatingin ako sa kanya at pinagmasdan yung kanyang kabuuan. Napansin kong medyo marumi yung kanyang damit at may ilang bahagi na animoy napunit. Nakayuko ito habang naglalakad. Kaya't malaya ko nga siyang natitigan at naobserbahan. Walang sapin sa pa yung naturang matanda at meron din itong daladalang sako. Bahagi akong nakaramdam ng takot noon nung biglang napatingin sa akin yung matandang ito. Napangiti naman siya pero naging dahilan yun para kabahan ako. Iniisip ko na may binabalak nga itong gawin. Kaya't nagdali-dali na ako sa aking paglalakad upang makalayo rito. Nung medyo nakalayo na nga ako sa matandang lalaki, napalingon ako sa kanya at nakita ko naman itong patuloy lang sa kanyang paglalakad. Nakahinga ako ng maluwag noon at nagpatuloy na lang din sa aking paglalakad hanggang sa nakauwi naman ako sa aming bahay. At nagpatuloy na lang din sa aking paglalakad hanggang nakauwi naman ako sa bahay nang walang kung anong nangyari. Nang mga sumunod na araw noon, tuwing umuwi ako ng hapon, malimit kong nakakasalubong yung matandang lalaking yon. Wala naman itong ginagawang masama, kaya't kahit papano ay wala rin akong pangamba na baka merong hindi magandang mangyari sa akin. Sadyang nagtataka lang ako noon dahil palagi nga itong merong dalang sako at wala rin itong suot na tsinelas kahit na medyo mabato nga yung daan. Minsan nga ay naisip ko rin kausapin ito ngunit hindi ko lang ginagawa. Inoobserbahan ko na lang siya kapag nakalayo na ito at parang wala naman akong napansing kakaiba. Dahil doon, inisip ko na lang na may pinupuntahan lang siya ng ganong oras o kaya ay nasa kabilang baryo yung kanyang bahay kaya't pauwi rin ito doon. Pero isang gabi, saktong paglabas ko ng bahay, meron akong natanaw na taong naglalakad sa hindi kalayuan. Sinipat ko yun ng mabuti at dahil maliwanag yung buwan ng mga oras na yon, kahit papano ay nakikita ko naman kung sino nga ba yon. Nangunot yung aking noo nang mapagtantong yung matandang lalaki pala yon na malimit kong nakakasalubong. Napansin ko nga na parang hirap na hirap ito habang naglalakad. Gayong tila karga nga nito yung sakong merong laman sa kanyang likuran. Naisipan kong tulungan sana ito pero napako nga ako sa aking kinatatayuan nang may mapansin akong kung anong mabilis na nilalang na nakasunod sa kanya. Hindi ko ganong masipat yon dahil tila nagtatago rin yon sa karimlan. Bahagya akong kinilabutan noon, kaya't dali-dali nga akong pumasok ng bahay. Nagulat pa nga yung aking ama dahil nagmamadali nga raw ako sa pagpasok. Napatanong pa ito sa akin noon kung ano nga bang nangyari pero napailing lang din ako. Inutusan na lamang niya akong isara yung pintuan ng bahay na kaagad ko namang ginawa. At bago pumasok ng kwarto, napasili pa ako sa may bintana upang tignan kung naroon pa ba yung matandang lalaki.
Pero ganoon na lang din yung gulat ko nang makitang wala na po ito. At hindi ko na ito matanaw kahit saan pa ako tumingin. May naulinigan na lamang akong sipol noon. Pero hindi rin yun nagtagal. Napaisip pa ako noon kung bakit ganoon nga kabilis itong nawala. Pero nung wala naman akong maisip na matibay na dahilan, ay binaliwala ko na lang din yon. Nagpasya na lang akong magpahinga sa kwarto hanggang nakatulog na rin. Kinaumagahan, dahil walang pasok ay tanghali na nga akong nagising noon. Naabutan ko pa yung aking mga magulang na nag-uusap habang nag-aagahan. Lumapit ako sa kanila upang sumabay na rin sa kanilang kumain. Nakikinig din ako noon sa kanilang pinag-uusapan na tungkol sa mga nangyayaring nakawan sa kabilang baryo. Ayon sa mga tao roon, ilang bahay na rin daw yung nawawala ng kanilang mga alagang hayop gaya na lamang ng manok at kambing. Hinala nga ng mga ito ay ninanakaw yung kanilang mga alaga at pinagbibili. Hindi pa raw tukoy kung sino nga ba yung may gawa nun, pero sinisikap daw ng mga tao sa baryong yon na alamin. Nagpatuloy pa yung mga usapan ng mga magulang ko. Pero di ko na gaanong pinapakinggan dahil tinuon ko na lang din yung aking pansin sa aking pagkain. Bago nga ako matapos sa aking pagkain, naalala ko yung tungkol sa matandang lalaki. At dahil doon, sinubukan kong tanungin yung aking ama tungkol sa naturang matanda kung kakilala nga ba niya ito o hindi. Nang maitanong ko na nga ito, sinabihan niya akong ilarawan ko raw yung matanda. Nakaramdaman naman ako ng tuwa noong sabihin ng aking ama na parang pamilyar daw sa kanya yung taong yon. At dagdag pa nito, marahil ay yun daw si Lolo Anselmo. Bagong lipat daw yon sa aming baryo na nakatira daw malapit sa gubat kasama yung kanyang asawa. Matangu-tangu lang ako noon habang sinasabi ni tata yung tungkol sa matandang si Lolo Anselmo. Matapos sabihin ng aking ama yung tungkol doon, tinanong nga ako nito kung paano ko ba nakilala yung naturang matanda. Hindi naman ako nagdalawang isip noon na sabihin sa aking ama na malimit ko itong makasalubong tuwing naglalakad ako pa uwi ng bahay galing sa eskwelahan. Nangunot noon yung noon ni tatay at muli pa siyang nagtanong kung bakit ko ito nakakasalubong. Sinabi ko na lamang kay tatay na meron itong dalang sako lagi. Ngunit hindi ko rin alam kung saan nga ba ito papunta. Ilang sandali ring hindi nakaimik noon yung tatay ko hanggang sa nagsalita na nga itong mag-ingat na lamang ako tuwing umuwi ako ng hapon. Dagdag pa nito, wag ko na lamang daw pansinin yung matanda dahil may naririnig nga raw siyang kwento tungkol dito. Nang sabihin naman ni tatay na narinig niyang tila may lahing aswang nga yung matanda at pati na rin daw yung asawa nito, ay agaran nga akong kinabahan. Dahil naman sa sinabi ni tatay tungkol kay Lolo Anselmo, ay natakot na nga akong makasalubong pa itong muli. Mabuti na nga lang noon at halos ilang araw ding maaga akong nakakauwi tuwing hapon, kaya't hindi ko siya gaanong nakakasalubong. Pero isang pagkakataon noon, hindi ko nga akalain na kahit hindi ko nga nakakasalubong si Lolo Anselmo, ay iba naman yung makakasalubong ko ng mga panahong yon. Naglalakad na ako pa uwi noon at may kadiliman na rin yung paligid. Nagmamadali na ako noon sa aking paglalakad dahil iba rin yung aking nararamdaman. Naninindig yung aking mga balahibo. Kahit wala namang dahilan para matakot o kabahan, pero hindi ko talaga naiiwasan. Habang naglalakad nga, ay panay yung pagpalingalinga ko sa paligid. Nakakahinga lamang ako ng maluwag sa tuwing nakikita kong wala namang nakasunod sa aking likuran. Nagpatuloy na lamang ako noon sa aking paglalakad hanggang sa hindi ko nga inaasahan na mapatigil ako dahil sa aking nakikita. Medyo malapit na rin sana ako noon sa bahay nang makita ko kung ano nga ba yung aking makakasalubong sa aking daan. Hindi yun yung matandang lalaki kung hindi isang nilalang na alam kong hindi pangkaraniwan.
Marami na rin akong nakitang aso, kaya't alam kong hindi normal yung asong nakikita ko ng mga sandaling yon. Mas nakumpirma ko ngayon nung ilang di pa na lang yung naging layo nito sa akin. At bigla itong huminto. Binalot kaagad ng matinding takot noon yung aking sistema. Dahil sa malaki at kulay itim, yung asong nasa aking harapan. Nakatingin ito sa akin habang nakangisi na animoy sinasadya pa nito. Naipakita sa akin yung kanyang matulis na mga pangil. Halos hindi na rin ako makagalaw ng mga sandaling yon. Hindi ko na rin mapigilan yung maihi sa aking salawal dahil sa matinding takot na aking nararamdaman. Gusto kong umiyak ng mga oras na yon pero pinipigilan ko lang yung sarili ko. Nanalangin na ako noon na sana hindi mapahamak sa nilalang na yon dahil nais ko pang makita yung aking mga magulang. Ganon nga yung nangyayari. Nang biglang umangil ng malakas yung malaking asong ito, nagawa ko pang umatras noon. Ngunit hindi ko na nga magawang makatakbo dahil na rin nanginginig yung aking tuhod. Muling umangil yung malaking aso kaya't napasigaw na nga rin ako upang ilabas yung matinding takot na dulot nun sa akin. Hinintay ko na lang din na lumapit sa akin yung malaking aso gayong hindi ko na rin napigilan ang mapaupo dahil sa labis na pangangatog. Napapaiyak na ako noon at paulit-ulit na napapadasal na sana'y makauwi ako ng ligtas. Hindi ko inalis sa malaking aso yung aking tingin at nang humakbang ito upang lumapit, ganoon na lang yung aking pagmamakaawa rito na wag niya akong patayin. Hindi ko man alam noon kung makikinig ba ito. Ngunit wala na nga akong nagawa lalo na nga ang magkakasunod itong humakbang papalapit sa akin. Nang tuluyang makalapit yung malaking asong yon, napakuyom na lang ako ng aking kamao. Paulit-ulit pa rin akong nakikiusap sa nilalang na yon. At habang nasa ganong sitwasyon, ay bigla akong nakarinig ng sipol. May kalakasan yun na animoy papalapit sa aming kinaroroonan. Pamilyar yung sipol na yon na parang minsan ko na ring narinig. Naisip ko kaagad noon yung matandang lalaki, kaya't iginala ko yung aking paningin. Wala naman akong makita, ngunit walang tigil pa rin yung pagsipol na aking naririnig. Walang ano-ano noon. Dinig ko nga yung pagbuntong hininga ng malaking aso at sa hindi ko inaasahan ay bigla itong humakbang patras. Ang mas ikinagulat ko pa noon ay nang biglang umupo yung malaking asong yon na animoy meron itong hinihintay. Napatingin ako rito. Ngunit kaagad rin akong umiwas dahil nakatingin nga rin ito sa akin. Pero kahit na ganon, batid kong hindi yun mabalasik at walang intensyong saktan ako. Mas lumakas naman yung pagsipol na aking naririnig noon hanggang bigla nga itong natigil. Nagpalinga-linga ako hanggang sa meron akong natanaw na naglalakad sa hindi kalayuan. Pamilyar yung paglalakad ng taong yon. Nang tuluyan itong makalapit, hindi nga ako nagkamaling si Lolo Anselmo nga ito. Hindi ito nakatingin sa akin noon kung hindi sa malaking aso na nasa kanyang harapan. Napayuko naman noon yung malaking asong yon dahil sa matalim na titig sa kanya ng matanda. Nang mga oras na yon, naalala ko yung sinabi ng tatay ko na may lahing aswang yung mga ito. Kaya't ganun pa rin yung takot na aking nararamdaman dahil baka patayin nga nito ako at kung anong gawin ito sa akin. Pero nawala yung lahat ng takot at pangamba ko noong magwika si Lolo Anselmo. Pinagsabihan pa nito yung malaking asong yon na pumunta na sa kanyang likuran. Agad naman nung ginawa. Humingi rin ng pasensya yung matanda dahil sa pananakot daw na ginawa ng kanyang aso na siya palang asawa nito. Parang binuhusan ako noon ng malamig na tubig dahil sa aking narinig. Asawa niya raw yung malaking asong yon na siyang labis kong ipinagtaka. Nanlaki yung aking mga mata noon at nakinig na lang sa kanyang mga sinabi.
Nakiusap pa itong si Lolo Anselmo na wag ko raw sabihin sa ibang mga tao yung tungkol sa nangyari ng gabing yon. Labis yung paghingi nito ng tawad sa ginawa ng kanyang asawa. Dagdag pa nito, aswang araw silang mag-asawa ngunit hindi raw sila yung tipong kumakain ng karne at lamang loob ng tao. Talagang tahasan po niyang inamin yun sa aking harapan, na naging dahilan para lalo akong kabahan. Matagal na rin daw nilang tinalikuran yung pagiging aswang. Pero paminsan-minsan daw ay hindi pa rin maiwasan ng kanyang asawa yung sumpa ng kanilang pagkatao. Yun nga yung nangyaring pag-atake nito sa akin. Kahit na ganon, sinabi nitong mga hayop lamang daw yung kanilang kinakain upang mabuhay silang mag-asawa. Gayong kahit ganoon lang daw ay kontento naman silang dalawa. Hindi ko rin napigilan na itanong kung sila nga ba yung may gawa ng mga nakawan sa kabilang baryo. At inamin po nila iyon. Ang sakong araw na madalas nitong dala, ang siyang pinaglalagyan nga nila ng mga nakukuha nilang hayop na ginagawa nilang pagkain. Pero gayon pa man, tila nawala naman yung takot ko sa kanilang dalawa. Nagsuwestyon pa nga itong ihahatid na lamang nila ako pauwi. At hindi naman po ako noon tumanggi. Nakarating naman ako noon ng ligtas sa aming bahay dahil sa kanilang paghatid. Nangako na lamang ako noon na wala akong pagsasabihan ng kahit sino tungkol sa kanilang dalawa. Hanggang lumaon ay napag-alaman ko na lamang na hindi na pala sila nakatira doon sa kanilang bahay na malapit sa gubat. At nilisan na nga nila yung aming lugar. Gayunpaman, hindi ko pa rin malilimutan yung mga naranasan ko patungkol sa kanilang mag-asawa na pareho palang mga aswang. Dito ko na rin tatapusin ito at maraming salamat sa inyong lahat.